Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we are still here in Boracay at lumipat na ako ng hotel. So ngayon naman, nagstay ako sa isang budget hotel na almost beachfront sa Boracay. Siguro mga 50 steps lang nasa beach ka na ng Boracay. So this is called Seabird Resort in Boracay. Ang cute no kasi na-try natin yung different hotels dito sa Boracay. Pagkadating natin Lazy Dog Hostel sa may Bulabog Beach. And then lumipat tayo sa isang luxury beach mansion sa may Station 1. This time we are staying here sa Station 2 naman sa Seabird. So gusto ko sanang ipakita yung labas sa inyo or pakita kung gaano siya kalapit sa beach. Pero unfortunately umuulan. Umuulan siya ngayon guys. So mag-start na lang muna tayo dito sa room. Ipakita ko muna yung itsura ng room and then mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalapit sa beach. Super lapit niya talaga sa beach. So nabook ko to sa Klook for 1,900 pesos. Actually mga 2,000 plus siya but ginamit ko yung aking discount code na Marvin Samaco Klook. So nakaless pa ako ng 5%. So ayan, mga 1,900 ko lang siya na-book. Actually, yung pinili ko nung nag-book ako is good for one. So, nag-expect ako yung bed niya, parang good for one lang. But, surprisingly, parang yung bed is good for two. Ayan. Kasi ang nakita ko dun sa Klook, ang good for two, parang mga 2,400 yata, ganun. Tapos, ilas mo pa yung 5% if gamitin yung discount code ko. So, sabihin mo mga 2,200, ganun, 2,200 siguro. But itong nabook ko, good for one, for solo traveler, 1,900. Okay, so, room tour, let's go. Window dito na makikita nyo yung view sa labas. And then, may TV din pala. Yan, meron kayong maliit na TV. And then, this is the toilet and bath. So, this is the toilet bowl. Ayan, may bidet din naman. And then, this is the shower area na may curtain lang na naka-partition. So, that's the shower area. May sink ka rin dito, tsaka mirror. May free na rin naman na toothbrush, shampoo and conditioner, towel, and tissue. Okay. Soap. May soap na rin pala. Ayan. This is my second time staying here kasi sobrang ganda talaga ng location. Like, mga 50 or 60s, basta wala pang 1 minute nasa beach ka na. Ilang steps lang nasa beach ka na. Although nasa may iskinita siya, kaya hindi siya masyadong nakikita. Pero sobrang lapit niya talaga sa beach. Pag pupunta ka sa kaliwa, beachfront. Pag pupunta ka sa kanan, yung main road. So, maganda talaga. Hindi ko palang ma-show sa inyo guys kasi umuulan pa talaga. Hindi tayo makalabas, no? Actually, mamaya kapag tumila yung ulan, labas tayo. Tapos ipapakita ko sa inyo kung gaano lang ito kalapit sa beach, no? And for its price, for example, ako, solo traveler, 1,900. Tapos ganito kalapit sa beach, ganito kalapit sa D-Mall. Like, I think this is really like value for money na. Okay? Tapos mag-prepare lang din ako kasi meron akong parasailing. Nag-book ako ng tour sa Klook ng parasailing. Tapos ang meet up daw is 3:30. So mga 2:30 na yata. Meron pa akong 1 hour para mag-prepare. Supposed to be ang meet up ng activity sa may Astoria, dun sa may Station 1. Kaso habagat na daw kasi ngayon. So medyo high tide yata or parang baka may malakas yung hangin sa White Beach. So nilipat yung meet up sa may Bulabog Beach na daw kami meet up. Kung napanood mo yung vlog ko dati, yung nagstay tayo sa Lazy Dog sa may Bulabog area. Doon yung may nakasulat na Boracay. Yan. Ang problema ko nga lang kasi umuulan. Ay, sabi pala ni Seabird, pwede daw humiram sa kanila ng payong. So, I think, hihiram tayo ng payong sa kanila kasi pwede daw humiram ng payong. Tsaka, yung parang banig, yung parang nilalatag sa beach, ayan, libre daw na humiram dito sa hotel nila kapag naka-check-in kayo. Okay? So, ayan guys, medyo tumitila na yung ulan at I think makakalabas na tayo. Ipapakita ko na sa inyo kung gaano siya kalapit sa beach and yung vicinity nearby. So, yeah, nasa second floor tayo, baba lang tayo.
Join in. And this is the first floor area. Parang may ganito. Hindi ko pa ito nakita, pero siguro during the afternoon meron silang parang bar to eh. Baka pwede kayong ditong tumambay. Ayan. Tapos dito yung kanilang breakfast area. Okay, labas tayo. So, ayan. Ito yung front ng hotel. Diyan mag-check-in. Tapos, ito yung breakfast area. Free breakfast na rin pala to guys, no? Ayan. Yung binayaran ko dito is free breakfast na rin pala siya. Okay? So, ayan. Ipapakita ko na kung gaano siya kalapit sa beach. This is the hotel, di ba yan? Ito yung Seabird na Boracay. And then, ayan na. Nasa may iskinita lang siya. Pero pag lagpas nyo doon, that's the white beach already. Di ba? Ayan, sige, i-count natin. Sorry, may tao. So, ayan, sige, i-count natin kung ilang steps lang siya to the beach, no? From the hotel. Okay, hindi natin ika-cut to ha. So, dire-diretso tayo. Game, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60! Ayan na. Hindi ako hindi ko kinata. So, 60 steps siya from the hotel papuntang beachfront. Diba? Sobrang ganda ng location, guys. Like, for me, parang na siyang beachfront kasi if magstay kayo sa mga malalaking hotels, from the beach, papunta sa room nyo, mga ganong steps din, di ba? Ganon din kalaki. And gusto ko yung location kasi, ayan, ito na yung The District, and then yan na yung Henan Crystal Sands, di ba? So paglabas mo dito, ito yung kanto, kung saan ako lumabas. Yeah. Hi, hello. Shout out daw si Kuya. So dito, pagkalabas ko dyan sa kanto na yan, di ba? Katabi na siya ng The District and then Henan Crystal Sands. Tapos ito na yung beachfront niya. Look. Oh, diba? Ganda ng location. And aside from that, ang D-Mall is ayun lang. Nababasa niyo ba ang D-Mall? Hindi. Itong blue na to, ito. Ayan. D-Mall. Puntahan na lang natin ang D-Mall. So, sige. Kasi ito yung Red Coconut. Ayan. Ito yung Red Coconut na hotel. Ay, sige lang. Sige lang. Yung Red Coconut. And then, ilang steps lang din. Ayun na yung D-Mall, oh. Ayan, oh, D-Mall na yan, D. Diba, ang ganda ng location niya. Like, 60 steps lang siya to the beach. Siguro wala pang 1 minute yon. Tapos siguro yung lalakarin nyo papuntang D-Mall, mga 1 minute or wala pang 1 minute kasi yun na yung D-Mall eh. No? Pero, ang ganda ng Boracay today. Ang daming tao today, in fairness. Or kasi sa Bulabog ako beach nagstay ng mga ilang araw. Tapos sa Station 1, no? Medyo matahimik yung Station 1. Yung Station 2 ngayon, it's already 1:53 p.m. And look, ang daming tao today. Ang daming tao, ayan. Ay, sorry, nalagpasan na natin. Yan yung D-Mall, oh. D-Mall. So, ayan, ang realization ko, marami palang tao kasi nung nandun ako sa may Bulabog Beach at saka sa Station 1, sabi ko parang konti yung tao ngayon sa Boracay. Pero, pag nandito ka sa Station 2, ang Station 2 kasi guys, para siya yung sentro, no, or mostly nandito mostly ng mga tao. So, ang dami palang tao. At saka wait lang, parang may cute akong nakikita. Ay, kaso may jowa. So, wag na siguro tayo dyan.
hindi natin siya nasama sa vlog natin before na parang beachfront hotels in Boracay, no? Kasi hindi talaga siya like literally na beachfront, pero yung proximity niya, proximity! Tama ba yung word ko? Yung proximity niya to the beach, no? Sobrang lapit lang. Parang feeling ko beachfront na rin talaga siya. Ang dami palang tao pag ganitong oras. Lublob tayo sa beach kasi pang ilang days na natin. Hindi pa ako nakalublob sa beach dito, guys. Yung paa ko hindi pa nakatapak ng tubig. Day ano na ba natin dito? Day 4? Day 5? Parang ganon. Day 5 na yata. So, ngayon lang tayo nakatapak sa beach. Let's go! For the alon! Wow! Boracay! Woo! Lakas ng hangin. Ang dami talagang tao. Na-amaze ako sa maraming tao. Kasi ngayon ko lang sila nakita. Saan ba kayo galing? Or ako yung nasa maling tao. Charing. So yun guys, it's our fifth day na yata natin sa Boracay. Pero kasi on the first 3 to 4 days kasi nagtatrabaho ako. So hindi ko like masyadong maramdaman na nasa bakasyon ako kasi nakakalabas lang ako after work, lunch break, ganun lang. But ngayon, like wala na akong trabaho, so parang ramdam ko na talaga na shit, nasa bakasyon ako. Alam mo, minsan actually, grateful naman ako na nadadala ko yung trabaho ko kahit saan, no? Kasi hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng ganong opportunity. Pero kapag workday ko talaga, hindi ko talaga maramdaman na nasa bakasyon ako. Kasi ang workday sa amin, work talaga guys, like ang dami talagang gagawin. Parang hindi ka makapag-chill. Pero kapag wala nang workday, wait lang, may nakikita kong opa, so nadidistract na naman ako. So ayun, parang ayan guys, sorry na-distract ako kay opa. So, ang lakas ng hangin. Actually, hindi ko sure kung naririnig nyo ako. Feeling ko hindi maganda yung audio kasi sobrang lakas ng hangin. Yung level na Habagat. Kasi Habagat na. Kaya pala yung tour namin nalipat sa kabilang beach kasi super lakas talaga ng hangin. Nakikita nyo ba yung pagpalid ng ko? Ang palid ba is Tagalog? Pagpalid nung buhok ko. Ayan. Sobrang lakas kasi Habagat na pala. Medyo typhoon season na yung mga ganito, June, July, August, no? Pero kahit typhoon season, ang dami pa rin tao sa Boracay, no? Ang Boracay naman parang di nawawala ng tao. Ayan. Ang lakas ng hangin. Hindi ko alam kung matutuwa ako kasi hindi siya mainit. Pero parang bagyo level na B. Ayan. Ay, shucks, halo mango. Maghalo mango kaya tayo, no? Kasi pang 5th day ko na nakukuripot ako sa mga first ilang days ko kasi sabi ko 500 pesos a day lang ako. Nagaganon-ganon ako. Parang gusto ko maging consistent sa 500 pesos a day lang. So hindi ako masyadong gumagastos ng mga ganyan. Pero maghalo mango kaya tayo. Tara guys, mag-dessert muna tayo. Kasi meron pa tayong, anong oras na ba? Meron pa tayong mga 1 hour, mga less than an hour, mga 40 minutes to 1 hour before the tour. So maghalo mango muna tayo. Tara, pwede ba? Kaso dito sa halo mango guys, kapag mag-dine in ka, may extra. Ano kaya yun? Meron silang 10% charge if you dine in. I'm not sure kung ganun pa rin siya ngayon. Okay na, bago na. Last time kasi meron, pero ngayon may nakasulat dito. From November 2023, there will be no service charges. Even if you eat inside the store, the price is the same. Okay, at least na bago na. Kasi dati, ang weird talaga, pag kumain ka dyan sa kanila, may service charge. Ano kaya yun? Tapos pag take out, walang service charge. But anyway, buti ngayon na wala na. I'm not sure kung anong reason kung ba't nawala na. But I'm happy na wala na kasi, di ba, additional gastos. Sorry. Ayan, 800 itong malaki na parang pang family. Ay, super laki naman yun. Magkano yun? 600 yung small, yung large 700. Pero ito lang siguro tayo. Mango ice, mango holic, mango holics. Small. Small lang tayo. Hello. Good afternoon. Gano'n kalaki yung small na ayun.
Holic, mango holic. Ah, okay. Yung large. Okay. Sige, small na lang. Diet ako. Mag-diet tayo, guys. Ay, parang mas bet ko kumain dito sa may, ayan, na beachfront. Charis. Ayan. Ayan. Dito tayo para mas nakikita nyo yung mga mas nakikita natin yung mga dumadaan. So, makakapag-rate tayo. Rating yung mga dumadaan na tao sa Boracay. For me, I give... Charis. Ayoko, hindi kasi ako judgment. Charis. Parang merong fresh mango pala nakasama. Mango ice cream. With some fresh mango. Yung mango, medyo maasim lang siya. I'm not sure kung itong nabigay lang sa akin, but yun yung experience ko. I'm just telling my experience. Medyo maasim siya. But the ice cream is good. The ice cream is good. The mango, medyo maasim lang siya. So yun guys, tawang-tawa ako kay Hazel. Kilala niyo si Hazel guys, yung nakasama ko sa Japan, yung vlogger din, si Hazel King. So nag-post kasi ako sa IG story ko na nasa Boracay ako. Sabi niya, di nag-aaya. Sabi ko, B, sa mga hostel lang ako nagstay, mga budget hotel lang ako nagstay. Hindi ka bagay dito, B. Alam mo, alam mo yun, hindi ko ma-imagine na si Hazel. Yayayain mo, Hazel, Boracay tayo, tapos mag-hostel, yung mga bunk bed, ganun. B, hindi. Very wrong. Very wrong, hindi bagay. Baka kajombagin ako ni Mami Heidi, no, na parang, ano ba yan? Saan po dinadala si Hazel? Hindi bagay sa branding. Hopefully makatravel ulit tayo kasama sila Japan crew, no. Di kami masyadong makagala kasi syempre mga busy lahat, iba-iba yung schedule, like ang hirap talaga magsingit ng schedule na magsuswak sa lahat na parang lahat makakasama. But yeah, hopefully makapag-travel ulit tayo soon with the Japan crew.